Okay, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At I would just like to greet lahat ng mothers today. Very happy Mother's Day sa inyong lahat. And of course, at the same time, it's good to celebrate this very special day for you na syempre kasama ang Panginoon at ang fellowship natin. Kahit online or physical, at least mas makabubuti kung makakarinig tayong lahat ng mensahe na of course nanggagaling sa Biblia na ating pagninilay-nilayan sa ngayon. Well, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin and I will pray for you as well. Father God, we thank you for today. Thank you for the love that you are continuously expressing for all of us, and we thank you for all the blessings that we have been receiving from day to day. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa lahat ng mga tulong na ginagawa mo, sa pagtugon mo, sa mga pagsubok, sa mga challenges ng buhay namin, Panginoon. Truly, you are a good God, a great God na walang makakapantay. Lord, we express our deepest gratitude to you today, and we want to praise you. We want to glorify your name, Panginoon. And at the same time, Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan for the past days. At sa kabila, Panginoon, ng mga yan, mga nagawa namin na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, ay patuloy mo kaming minamahal. Lord, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo upang sa ganon kami ay maging kasimputi ng niebe, Panginoon, maging dalisay sa iyong harapan. Lord, tulungan mo rin po kami to be able to understand what you want to say to us sa mga salita mo na nanggagaling sa banal na kasulatan. At help us, Lord, to apply yung mga bagay na aming maririnig sa oras na ito. Lord, help us to be humble as well, and give us courage as we are facing the challenges from day to day. Lord, thank you, and once again, we praise you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so lahat po ng mga bansa na Kristyanismo at pumatak ngayong araw na to ng linggo, of course, all of those Christians are celebrating the special day para sa mga mother, and it's worth celebrating naman talaga, kasi unang-una, of course, hindi naman tayo, we cannot exist, unless we have mothers, Napaka-imposible nun. Well, may mga test tube babies na sinasabi. But then, of course, kahit na sa test tube baby sila, na tinagurian, hindi naman yan mabubuo, nang walang eggs na nanggagaling sa mother. So, still, nanggaling pa rin sila sa isang nanay. Yun nga lang, ang nangyari ay doon sila na-develop, sa isang tube. But then again, hindi naman mangyayari yon nang walang pinanggalingan, na isang ina. Well, it's worth celebrating tong araw na to, at sa mga mothers na nagbigay ng pagkakataon na kung saan lahat tayo ay nandito sa ibabaw ng mundo, and we're able to exist, at kahit ng iba naging unfortunate yung kanilang nakagisnan, but then still they exist, and
some of the good things they have, nanggaling pa rin, no? Doon sa kanilang mother, and all of us have mothers, no? And it's worth celebrating today, no? Yung mga mothers ngayon, whether you become a biological mother of your children, or sabihin na natin hindi ka nga nagkaroon ng biological children, but then you adopt, no, or you adopted children, and by your care, no, lumaki sila, no, at naging maganda yung buhay. Of course, you are considered a mother even if you're not a biologically, no, related, no, doon sa mga bata, no, na yung pinalaki. So ang sabi nila, ang mother daw usually, no, mas close, no, yung mga anak na lalaki sa kanila, no, and sa mga father naman mas close yung mga anak na babae sa kanila. So siguro sa ibang pagkakataon nangyayari yon, but hindi naman pangkalahatan, no. Sapagkat ako'y naniniwala na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi yan naayon, no, sa gender sa kanilang mga anak. I believe, no, and I strongly agree, no, na once a woman becomes a mother, and a mother of several children, of course, yung love niya, no, sa kanyang mga anak ay masasabi natin, no, na pantay-pantay, no, dapat ganon. So ang nanay, no, usually a lot of them, no, if not most of them, ay they used to sacrifice, no, yung mga bagay na dapat na sa kanila, okay, because of their motherhood, binibigay na lang nila, no, sa kanilang mga anak. Well, I remember, no, when I was a young child, of course, yung nanay ko, kapag ka may ulam siya, no, at nakita niyang wala na yung ulam ko, ibibigay niya yung sa kanya, no, for me to be able to be satisfied, no, doon sa kinakain. So gano'n, no. Karamihan ng mga nanay, they express, no, their love sa kanilang mga anak sa mga ganung bagay. Although hindi man sila nakakapagsabi verbally ng mga words like I love you, but some are expressive, of course, but some are not. But then they do, no, they express their love through their actions. So ganon. Merong isang larawan na aking nakita, no? And of course, I believe, no, nakita niyo na rin. Merong isang inahen, no, na manok, at siya ay kinukuluban niya, no, o sinakluban niya ng kanyang mga pakpak yung kanyang mga inakay because of the storm, no. Siya yung nabasa ng usdo ng ulan, at to be able to cover, no, yung kanyang mga inakay. So merong isang agila rin, no, na it so happen na nagkaroon ng snowstorm, at yung kanyang inakay, no, for it to be safe, no, ay sinakluban niya ng kanyang mga pakpak, at yung init ng kanyang katawan, yun ang ipinaranas niya sa kanyang inakay. And fortunately, no, yung inakay na ito ay nakasurvive, all because of the warmth and all because of the embrace and the love of the mother. Okay? Well, sa Biblia, mga kapatid, meron na akong isang babasahin na text, no. Hindi sinabi rito na father, eh. Although maraming mga instances sa Bible na kung saan laging bida yata yung father, no. Kaya ang sabi ng ilan, ng mga philosopher,
philosophers, no, ang Biblia daw usually paternalistic, no, kasi laging bida yung mga lalaki o kalalakihan. But dito, sa babasahin nating text, ang masasabi nating binigyan ng emphasis ng Panginoon ay ang mother, no, sapagkat alam naman natin how wise, our God is, when it comes to knowing, no, everything. So, sabi rito sa Isaiah 66 verse 13, I will read from NIV, no, English version. Sabing ganon, as a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Well, alam naman natin na itong verse na ito ay tumutukoy doon sa mga Israelites, no? Kung paano i-comfort ng Panginoon, o kung paano i-comfort ng Panginoon yung mga Israelitas, no? Of course, alam naman natin, no, na yung bayan ng Israel o yung mga Israelites, no, they came through a lot of things, no. Nagkaroon ng mga pagsakop, nagkaroon ng mga yung iba na massacre pa, no, and all of those tragedies happened to them, no. But of course, ang sabi naman ng ibang theologians, it happened all because of the punishment of their disobedience, no, sa Panginoong Diyos, kay Yahweh. But then dito, ang kagandahan dito, inilarawan ng Panginoon ang kanyang comfort, no, yung kanyang pagbibigay ng aruga, okay, doon sa mga Israelitas sa isang ina, no. Ganun ang prinsipyo na ipinakita sa atin dito ng Panginoong Diyos, okay? Ang kanyang kalinga, ang kanyang pag-aaruga ay kahalintulad ng isang ina na kung saan ito ay selfless, no? Bakit hindi inihalintulad, no, sa isang ama? Well, I don't know, no? Basta ang sinabi rito, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Well, usually, sa panahon natin ngayon, no, marami na ring nanay na nagtatrabaho. Okay? Pero nung nagkamulat ako, no, usually talagang ang nakikita kong nagtatrabaho ay yung tatay, no, kaya nga sinasabing padre de pamilya at sinasabing haligi ng tahanan, sapagkat most of the time, no, ang tatay talaga, no, ang nagbabanat ng buto, sila talaga yung gumagawa ng paraan para maitaguyod, no, yung pamilya. Pero of course sa ngayon, no, marami na ring mga nanay ang nagtatrabaho at the same time, no, kasi nga lalong-lalo na sa atin, no, sa Pinas, sa Pilipinas, of course hindi ka naman you cannot comfortably, no, survive kung ang sinasahod mo lang ay let's say 15,000 below. Makakakain ka, bakit hindi? Pero kung at the same time umuupa ka ng bahay at yung mga bills mo, no, napakaraming bayarin, hindi naman bumababa ang bilihin. Once ang bilihin tumaas, hindi na ito bababa, no? At unfortunately, yung mga sahod ay hindi naman napakabagal, no? Mabagal pa sa pagong ang pag-usad o ang pagtaas ng mga sahod. So, karaniwan marami na rin, no, sa atin na yung mga mother o yung mga mothers, no, yung mga nanay gumagawa na rin ng paraan, especially sa ngayon, no, sa nag-boom, no, ang call center sa atin at maraming mga nanay, no, nagtatrabaho sa call centers, no, sapagkat yun ang isa, no, sa isa sa mga madaling paraan, no,
for all the mothers, for some mothers, na makapagtrabaho. Unlike nung dekada 90, dekada 80, 70, no? Talagang pahirapan nun sa mga kababaihan. Of course, may mga factories, but then usually ang mga nahay, no, mga kalalakihan, mga trabahong panlalaki. But then sa ngayon, dahil sa dami na ng call centers, marami na ring mga mothers o mga nanay na nagtatrabaho sa mga call centers, those who are capable, no, enough to work, no, sa mga call centers. And of course, the reason why they are doing that is because they want to help their family, no? Kasi they want to live a comfortable life, no? Kasi kung lalaki lang magtatrabaho, and of course, sabihin na natin merong anak, okay lang kung isa, no? O dalawa. Kahit na yung lalaki lang mag-work, na sabihin natin sa sahod ng 30,000 or 20,000 above, medyo okay na rin, no? At least hindi masyadong mahihirapan, no, when it comes to financial matters. But then kung ang anak mo ay more than 2, no, sabihin na natin 4 o 5, hindi talaga kakasya yun, no? Makakasurvive, makakakain, but then of course if you are renting, no, an apartment or a house, no, talagang hindi sasapat yung ganong income, no? So the mothers are working because of this, no? So sa ngayon, but then sa konteksto na ito, no, na nakita na lalong-lalo na sa konteksto ng lumang tipan, no, hanggang sa bagong tipan, sabihin na natin. Sabi ko nga kanina hanggang dekada 70, no, karamihan talaga tatay ang nagtatrabaho. Ama talaga yung talagang nagbabanat ng buto. So, sa kontekstong ito, mga kapatid, usually, ang mother ang naiiwan sa tahanan, no? At yung tatay ang lumalabas upang sa ganoon maghanap ng ikabubuhay ng pamilya. Kaya sa sandali, no, na ang kanilang mga anak o ang kanyang anak ay nagkaroon ng discomfort, nagkaroon ng sakit, ng lagnat, o ng kung ano paman, ang laging nandoon sa kanyang tabi ay ang kanyang ina, no? At syempre, yung comfort na pwedeng ibigay, yung pag-aaruga, kalinga ng nanay, nandoon palagi. Okay? Unlike yung father na wala doon sa bahay, na nagtatrabaho, gumagawa ng paraan para sila ay mabuhay, economically, no? To survive, no? Ay wala doon. And of course, the real comfort, no, that anyone can have ay manggagaling doon sa mother sapagkat siya yung katabi palagi ng kanyang anak. Lalong-lalo na yung anak niya ay sabihin na nating maliit pa, no, o bata pa. So, nandun lagi yung comfort ng nanay. So, ganun ang wisdom ng Panginoon, no? He knows, God knows how comforting the mother is to a child, lalong sa mga kapanahunan na kung saan ay nangangailangan ng comfort yung kanyang anak. So in the same way, ganon yung klase ng aruga at kalinga ang ibinibigay ng Panginoong Diyos doon sa mga Israelites. Well, sa ngayon mga kapatid, no, since the New Testament, of course, when God has given His Son, no, for us, sabi nga, while we were still sinners, Christ died for us, no? When Jesus sacrificed Himself on the cross, no, He died for us, all because of the love of the Father, tayo na, nakabilang na tayo doon sa mga sabihin nating mga anak niya, no, mga minamahal, okay? Hindi na tayo excluded doon sa
prophecy na sinabi rito na Isaiah, no? If we are going to apply, no, the New Testament teachings and realities sa ating buhay bilang mananampalataya, no? Sabi nga ganun sa Romans 1:16-17, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of anyone, of anyone or everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. So kasama na tayo ron bilang mga Gentile, no? Bilang Gentiles, bilang mga hindi mga Hudyo. So and of course, once we declare, no, Jesus as the Son of God and believe in Him that He resurrected, no, from the death, we will be saved. So, ibig sabihin, kasama na tayo doon sa kaharian ng Diyos na kung saan tayo ay maituturing na kanyang mga anak if we believe in Christ, no? If we believe that He died for us and that He rose from the dead. So, kung tayo ay mananampalataya na, kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos at patuloy na sumusunod sa Kanya, kabilang na tayo ron, no? Sa sinabi rito ni Isaiah, and of course, he quoted from God, as a mother comforts her child, so will I comfort you. And you will be comforted over Jerusalem. Okay? You will be comforted over Jerusalem. So, mga kapatid, no? Of course, this day is especially for the mothers, okay, out there. And happy Mother's Day to all of you once again. But then, if you know how to comfort your child, how much more, no? Yung comfort na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. So, ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 4, Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Mapalad yung mga nalulungkot, mga mahinaing, no? Mga nananangis, mga umiiyak, mga malulungkot, okay? Because they will be comforted. Okay? And Jesus is the one who spoke that verse in Matthew chapter 5, verse 4, no? So, panghawakan natin yun, no? If the mother knows how to comfort her child sa kalagitnaan, no, ng mga kalungkutan, sakit, mga bagay, no, na negatibo, na hindi maganda na nangyayari sa anak, much more so, no, yung ating Panginoong Diyos. So kung sa ngayon, no, meron tayong mga pinagdadaanan na kung malungkot ka, okay, kung merong sakit, no, always be reminded, no, that Jesus speaks about it, no. Sabi nga sa chapter 5 verse 4 ng Matthew, okay, papalad, no, yung mga nananangis, okay, mga malulungkot, okay, sabihin na natin mga may pinagdaraanan na hindi maganda sapagkat sila ay i-comfort ng Panginoon. Sila ay kakalingain ng Panginoon. Okay? At that is our God, no? That how God works sa ating mga buhay. Kaya kung papansinin ninyo, no, if you really trust God, no, and if you experience negative things sa buhay mo, kung ano man yung naging sanhi o naging dahilan, no, yung nang nararamdaman mo, once you pray to the Lord and you give to Him everything, no, sa buhay mo, all of a sudden parang gumagaang yung ating pakiramdam. Kaya it is very important, no, to believe that God is our great comforter, no, sa mga bagay na hindi natin kaya
na dalahin, na pasanin sa ating mga buhay, just give it to the Lord. And I believe that God will comfort us. Okay, lahat tayo, walang exemption dito. Walang pastor, walang pare, walang miyembro. Lahat tayo nakakaranas, no, ng bigat sa buhay, ng mga pagsubok, ng mga challenges. But then, give them all to God because He is our great comforter. Again, Matthew 5:6, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Tayo po'y manalangin bilang pangwakas. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat sa buhay ng mga nanay at doon po sa mga nanay na aming kapatiran. Lord, bless them all. At kung ano man po yung pinagdaraanan nila, tulungan mo po sila and comfort them as how a mother comforts her child. Lord, you are more than a mother. You are our great God. You are our great comforter. So ano man po yung aming pinagdaraanan, Panginoon, tulungan mo po kami. Lord, maraming salamat po. Once again, we praise your name. We glorify your name. I ask this in the name of Jesus. Amen.